Hello mga kapag-ibig, kumusta po kayong lahat? Welcome back po muli dito sa ating channel, and sa mga nakakapanood po, no, magandang umaga, magandang tanghali or magandang hapon po, no, sa inyong lahat. And muli tayo nagbabalik dito sa Edge for Close Properties Journey for today's video. Very quick vlog lang po ito. Same lang din po ito dun sa naunang vlog natin nung nakarang araw. I think mga 2 blocks away lang din ito doon, no? Kasi nung nakita natin yung bahay na ito, maganda din naman yung pwesto. Kaya may nabuti na din natin na i-vlog siya and i-separate na lang natin yung pag-vlog dito. Before po tayo mag-proceed, no? Pinapaalala ko lang po muli na walang sino man po ang lehitimong ahente ng pag-ibig. Wala po kasi silang ahente and nag-aalok ng mga units nila. Lahat po ng mga transactions ay gagawin nyo lang sa website kapag magsasubmit kayo ng inyong offer. At kung sakali na kayo yung maging highest bidder at palaring manalo, ay sa pag-ibig lang din po kayo office makikipag-transact. Ayan, so going back, no, ito pong pupuntahan po natin na unit is located po muli dito sa Metro Manila Hills at property location po niya is lot 41, block 47, phase 5, Metro Manila Hills, San Jose, Rodriguez, Rizal. So this property type is single attached na may lot area na same, no, 102 square meter, and yung floor area naman is mas maliit compared dun sa feature natin nung nakaraang araw, which is 60.15 square meter. So, under title consolidation, that means no unoccupied yung property na ito. For a minimum bid offer ni Pag-ibig ng 4,460,500 pesos. So, ito po yung starting bid offer na ni Pag-ibig na ino-offer nila. But then again, no, kapag pa nagbibid po tayo is depende po yan doon sa ating ibibidding. So, kung ako usually at 5 to 10% po yung ina-add ko, lalo na yung mga ganto, no, na malaki na yung amount. Pero, sa presyo naman kasi na ito, very naman siya. Kumbaga, ayan, pero kung ako po yung tatanungin, no, for a minimum bid offer of roughly more or less 4 million pesos, very affordable pa rin naman siya compared dun sa mga home developers. So, sa ganitong klase kasi talaga ng unit, roughly around 7 million po yung nag-start niyan sa mga developer natin. So, sa Pag-ibig, nasa 4 million po siya. And ang maidadagdag ko din po pala dito sa advantage ng pagkuha ng bahay sa Pag-ibig foreclosed property ay after nyo po magbigay ng down payment na mas abot kaya kumpara nga sa mga developers dahil di naman talaga hamak na mas maliit ito, at right after ay mag-start na kayo agad mag-monthly payment. Sa developer kasi parang 20% agad ang kailangan mong i-down payment and payable siya in 2 years. Tapos, after down payment, yung term sa number of years to pay ay mas maiksi. Kaya, mas malaki madalas yung monthly. So, ganun po yung nangyayari. So, kung direct po kayo sa Pag-ibig, no, magko-compute po kayo dyan. At pinakasagad po niya na in years to pay is 30 years. So, pwede niyo pong gawin kung gusto niyo na 25, 20, 15, so something like that. But then po sa mga developer, meron po silang standard SOP na sinusunod. So, for me, no, mas maayos pa rin talaga and mas very affordable for me na sa Pag-ibig ako kukuha ng properties kung same lang naman yung mga ino-offer nila, no, sa mga home developers. Pero wala pa akong binabash, no, sa mga home developers, ganun lang po talaga yung mga patakaran nila. So, maganda kasi talaga kapag direkta agad sa Pag-ibig kayo kukuha, kasi minsan kapag after nyo matapos yung down payment sa developer, tsaka pa lang kayo mag-a-apply sa Pag-ibig, no, na minsan di sila magtutugma sa assess value ng bahay. So, ganun po, no. And kung sakali man na mag-loan kayo or kukuha pa rin kayo sa Pag-ibig, no, hindi po yan talaga 100% compare sa nandun na po kayo sa Pag-ibig na nagmamonthly sa kanila. So, ganyan po ang mga patakaran nila dyan. And, maaari, no, na kung sakaling hindi magtutugma dun sa assessed value ng bahay, kumbaga, maaaring di masakop ng ibibigay na loan ng Pag-ibig ang magiging remaining balance after ng down payment nyo sa developer. So, doon po tayo nagkakatalo. Kaya,
yung 100% no na ilo-loan nyo, like for example, ilo-loan nyo sa Pag-ibig 100%, hindi po yan ma-approve na as in 100% siya kasi mayroon po siyang assessment, assess value niya. So, ayun lamang po, and parang ang SOP pa nila dyan, no, sa down payment is non-refundable pag di lalagpas ng 1 million. So, 'di ba, like for example, kung nakapag-down ka na ng 800,000 tapos in 2 years yun, no, tapos ang nangyari is hindi mo na siya kayang bayaran, pero hindi ka umabot ng 1 million, ang mangyayari po niyan, hindi mo na po marirefund yung naihulog mo na 800,000. So, parang naglagas ka lang ng instant na 800,000, pero hinulugan mo yun in a monthly, no, mode of payment. So, mabigat yun sa bulsa and masakit yun sa bulsa kung sakaling ganun yung mangyayari. And dagdag ko na rin po pala, no, yung unit na ito, same na same lang din po dun sa naunang furniture ko nung nakarang araw. Ayan, in addition po, no, kung mapapansin niyo po yung video, may kikita po doon na meron pong gamit dun sa loob, and nung sinilip din po namin yun, meron pong nakatira doon sa kwarto, no, doon sa loob. So, parang ang system po niyan, kung sakali, no, yung mga karpentero po yung nakatira doon sa karatig na gumagawa ng other unit na bahay. So, for me lang, no, sana, no, nakokontrol ng ng subdivision or ng guard, kasi sa ibang sa ibang subdivision to doon sa loob ng Metro Manila Hills, kasi nga, no, sabi ko nga ng mga nakaraan, iba-iba yung mga subdivision, yung mga pangalan ng subdivision doon, and may mga guard naman na nakatoka doon per model ng subdivision. So, sana lang nakokontrol yon, and for some reason, no, sa Pag-ibig, siguro pinadlock naman nila yon kasi nga nag-CI na sila dun pinuntahan na nila yon, kaya nagkaroon na yun ng yung tinatawag na lipstick, 'di ba, kapag na foreclose na yun, lalagyan na nila ng tatak yun, so may lipstick na yun ng Pag-ibig. So, meaning to say na ipadlock din nila yon, pero hindi ko lang din sure, no, bakit nakapasok yung mga gumagawa ng dun sa kabilang bahay, yung mga karpentero na yon. Kasi kung pupuntahan nyo rin po yung bahay, no, bagong-bago pa siya. So, sana lang naiiwasan yung ganong scenario para mas mamimaintain yung linis ng bahay, no. Para kung sakali na may manalo makapag-bid, no, mukhang bago pa rin, and konti na lang yung i-renovate. Kasi, syempre, no, kung ikaw naman yung magsasadlak doon or ikaw yung mananalo, tapos ganun yung madadatnan mo, di ba, madidismaya ka rin. Pero ngayon lang po ako naka-encounter ng ganyan, no, na merong nakikitira na mga karpentero na gumagawa ng karatig na unit. So, sa mga iba naman wala. So, ayun lamang po, no. And I hope you are all doing well today, no. If you are enjoying the content, don't forget to hit the subscribe button. It's totally free and it helps the channel grow. And kung nandito po kayo, nagustuhan nyo po yung video and gusto nyo pong ma-notify, no, every time na may bago po kaming upload, kindly click po yung notification bell so you never miss an upload from us. And like the video na din po kung nakaka-help, and kung meron po kayong mga question dyan, drop nyo lang po yan sa comment sec, nababasa ko po yan. And sa mga susunod nga po, no, pupuntahan po natin yung mga lugar na nabibigay nyo dun sa comment section para mas malawak po yung ating na-feature dito sa mga Pag-ibig foreclosed properties. And ayan po, no, much love everyone. Again, this is your Edge Foreclosed Properties. See you in my next vlog. God bless!